Hi everyone! So today we'll be doing a full face makeup using Maybelline products. Actually, I purchased some items from Lazada. Okay, I just need to make sure na covered yung information. Ito yung box and kinuha ko to sa mismong Maybelline Laz Mall. And nung dumating tong parcel na to, na-realize ko na meron pa palang items na hindi ko nabili. So I decided na magpunta na lang ng SM para bilhin ko yung mga kulang ko pa. And eto sila. Okay, let's unbox it na. Actually, yung mga products na ginagamit ko talaga, yun yung nasa video ko na My Simple and Easy Makeup Routine. Nandun lahat yon. Kita niyo ba? Okay. So, let's just remove this. Itong mga papers na to. And let's see, anong una kong mabubunot dito sa box. Ito siya. Nakikita niyo na ba? Okay, so unang mabubunot is this one. Ito yung unang item natin, which is the powder. Next naman is this one. Skin tint or nakalagay dito na fresh tint with vitamin C. Next item naman is this one. Their Curl Bounce Mascara. And next item, Fit Me Concealer. And lastly, ito yung kanilang, where is it? Here. Their Hyper Curl Mascara. Wala na tayong item dito sa box natin from Lazada. Next naman, yung mga items na nabili ko sa mismong SM. Here. Ito yung mga pahabol na Maybelline products. So, first item is this one. Eyebrow pencil. So, last item, Color Sensational Creamy Matte Lipstick. Okay, so na-realize ko, pinakita ko na lahat ng products and wala pala akong nabiling blush on. It seems like hindi ko talaga siya na-add to cart. And dito naman sa paper bag ng SM, hindi ko alam nasan yung receipt. Pero I think nakalimutan ko talaga yung blush on. So, tingnan na lang natin kung ano yung paraan na magagawa. Siguro we'll try to make this work na, tingnan natin. Sana mag-work to na pwede siyang lips and dito sa cheeks. So, we'll see. Ang nadoble pala is yung mascara. So, wala talagang na-add na blush on. Ito lahat yung mga products. Spray lang tayo ng alcohol. Nag-wash naman na ako ng hands. Pero yung ibang makeup products kasi, mismong fingers yung pag-a-apply ko. So, I just need to make sure na malinis talaga. Kapag moisturizer na ako, sunscreen, and everything. For our makeup base, I think gagamitin natin yung skin tint ni Maybelline. And according dito, meron siyang SPF 50, PA+++, and meron din siyang vitamin C. Ano bang shade nito? Number 2. Na-excite ako dahil first time kong maggamit yung iba dito. Well, except sa Fit Me Concealer. So, the rest ng makeups dito, ay hindi, ito ding Hyper Curl, ginamit ko na to before. The rest, mga new items siya para sa akin. So, first time kong matatry. Sabay-sabay natin tingnan kung maganda ba siya or not. Open ko lang itong skin tint. Sana maganda sila, no? Kasi yung price nila actually super affordable. So, hoping na maging okay sa akin. Here. Squeezable pala siya. Ganito yung kanyang itsura. Pag inopen mo, lalagay lang ako ng konti dito sa aking kamay. Try ko siyang i-blend ng konti. So, mismong kamay ko lang yung pag-a-apply ko. Here. Ganyan yung kanyang itsura pag in-apply. So, ito yung may skin tint. Ito naman yung wala. Tignan natin yung dito kung mako-cover niya. Blend ko lang siya. Kasi usually, yung CC cream ko na ginagamit, kahit papano, nako-cover niya yung mga dark spots ko. Oh! Ito yung meron ng product. Tapos, ito naman yung wala pa. Kita nyo ba yung difference? Kasi sa personal, halata siya, oh. Though, visible pa rin sila, pero hindi na ganon kahalata. Tapos, ito yung walang product. So, 'di ba? Medyo natakpan naman kahit papaano. Lagay pa tayo dito sa kabila. And maganda siya. Pag in-apply sa face mo, apply lang tayo dito. Blend lang natin.
This time pala, gagamit tayo ng concealer. Kung napanood niyo yung isang video ko, yung sinasabi ko na yung makeup products talaga na ginagamit ko, nabanggit ko doon na hindi ako usually nagko-concealer. Yung ginagamit ko lang is yung makeup base ko mismo. So this time, magko-concealer tayo. Wait, dagdagan ko pa ng konti. Ano pa lang size ito? Okay, so 30 ml. Sorry nakalimutan kong sabihin. Add lang ako dito. Yung lalagyan niya, super compact since hindi siya ganun kalaki. So, pag nagta-travel kayo, easy siyang bitbitin kasi hindi siya magko-consume ng maraming space. And, eto na yung skin tint. Pag na-apply, kung nakikita nyo, no, medyo nag-glow siya. Maganda yung effect niya sa skin. Malagkit siya, pero hindi super. Alam mo yung tolerable, ganon. So, super nice. Move na tayo sa next product, which is yung concealer. Open na natin. And ang shade ko pala dito, number 10. Kung kakulay ko kayo, number 10 yung kunin nyo if magpa-purchase kayo online. Pero pag personal nyo naman bibilhin sa mga SM, ganyan, mas better na mag-swatch kayo, di ba? Ganito yung kanyang applicator. There. Mas clear siya. Hindi siya super malapad. It's 6.8 ml. Here, sa under eyes natin. Dot lang. And then, here. Maglagay din tayo sa mga may pagka-sumpa ng pimple. There. And, dito sa kabila naman. And, here pa. Dami nating dot. Blend lang natin siya using my fingers. Super nice, oh. 'Di ba? And blend lang natin itong sa kabila. Actually, nung tinry ko yan for the first time, noon pa, super tagal na, nagustuhan ko siya. Pero kasi talaga, pag nagsiskin tint ako or CC cream or BB cream, hindi na ako nagko-concealer. Minsan lang, madalang lang, pag kailangan lang talaga. Ginagawa ko noon, yung makeup base ko, yun yung magsisilbing concealer na din. And, hindi talaga ako ma-concealer, promise. Minsan lang, pag kailangan lang, pag maraming kailangan i-conceal. Super nice. Blend lang. And, meron pa pala dito. Just keep on blending. Lastly, here. So, you see, kahit fingers lang yung gamit natin, maganda pa rin yung pagka-apply niya. Para sa akin, mas maganda talaga kung yung fingers mismo yung ginagamit. Mas parang na-absorb ng mukha mo kung direct mo siyang i-apply. Pero, syempre, kanya-kanya din yan, diba? Makeup brush pa rin naman ako, yung mga powders, ganyan. And, tapos na ako sa aking super nice na concealer. You see, ang ganda niya, no? Natural looking lang siya. Itong skin tint pala, yung coverage niya, nasa light to medium. Tapos, itong concealer, light to medium coverage din. Pareho lang sila. And ang next naman natin, powder. Ito yung gagamitin ko, yung Fit Me Matte Poreless Oil Control Powder. And according dito, meron siyang SPF 32 PA+++. And ang shade niya, number 118. So, ganito yung kanyang itsura. Here. Meron lang nakalabel dito na Maybelline. Sa likod niya, nakalagay lang yung konting details and yung kanyang expiration date. Let's open it na. Meron siyang naka-include na sponge. Mirror dito. Ito yung kanyang mismong powder. Try natin siyang iswatch. Ito yung color niya. Kunin ko lang yung aking powder brush. Kuha lang tayo ng konting product. And apply. Here naman. Tapos, dito din sa kabilang side. Sa ilong. And dito sa ating chin.
Tapos na akong mag-apply ng powder using itong makeup brush ko. Try natin mag-apply ng kahit konti lang na product using itong sponge. Walang tayo ng konti. Dagdagan natin yung powder. Oh, in fairness, malambot yung kanyang makeup sponge. So, satisfied na ako dito sa powder. Nakalagay dito sa box, 6 grams siya. And, super nice kasi meron siyang mirror. Next product naman na gamitin natin is yung for eyebrows, Tattoo Brow 36-hour pencil. Nakalagay din dito na waterproof, sweatproof, and smudge proof. Let's open it na. Ang shade ko pala dito is a dark brown. Nasaan ba ang aking cutter? Wait lang, open lang natin. Parang sticky yung ano niya. Ay, hindi siya. Yung ano lang siguro, plastic. Okay, so meron siyang spoolie here. Cute naman, maliit. Sa kabilang side naman, ito yung kanyang mismong pencil. So, ito yung mismong kanyang size. Ganito lang siya. Balik na natin, baka maputol ko pa. Try ko lang siya ng konti here. Ka-style siya ng aking heroin make. Ang difference lang, mas manipis yon. Parang ka-formula ng konti. Bago natin gamitin itong eyebrow pencil, ito munang spoolie para make sure na nasa right place ang ating eyebrow hair. So, brush mo lang siya ng konti. Okay na, and proceed na tayo sa pagdodrawing ng ating kilay. Tulad ng lagi kong sinasabi, mag-start lang tayo sa dulo para ma-make sure na pantay yung ating kilay na gagawin. And mag-make lang tayo na outline para later on, mas madali ng drawingan. Outline lang sa taas and sa baba. Tapos na yung aking outline dito sa kabilang side. Next naman is here. So, again, magsa-start lang sa dulo. There. Tapos, from dito sa taas ng inyong kilay and sa baba dito. Bago natin i-fill in. Okay, so tapos na yung aking pag-outline. Ang next step naman is fill in natin. Dahan-dahan lang and hayaan nyo lang muna yung nanditong part kasi i-blend naman natin yan mamaya. Tapos, dito naman sa kabilang side, again, fill in lang. Dapat super magaan lang yung kamay nyo. Tapos ko nang i-outline and i-fill in. Pangit talaga yung dito kasi hindi pa siya nabiblend. Next step niyan, i-blend nyo siya from dulo to middle to here. Para mas super natural yung kanyang itsura. There, oh. Kita nyo ba yung difference? Ito na-blend, this one hindi. Super unnatural yun dito, no? Ganyan talagang itsura pag hindi pa nabiblend. Halatang halata yung dito sa may part na to. Just keep on blending para pa-fade siya dito, tapos pa-dark dito sa gitna and sa dulo. Tapos na ang aking kilay. Ang next step naman dapat is mascara. So, bumili ako ng dalawa dito. Different variants. So, isang curl bounce, tapos isang hyper curl. Ito siya. And same color lang, black. Actually, nung binili ko to, nung time na yon, wala pa akong eyelash extension. So, in-anticipate ko na yung makeup routine ko nga, usually after kong magkilay, next step nun is mascara. Pero right now, kasi meron akong eyelash extension. So, malamang hindi ko magagamit itong dalawang mascara ko na to. Next time na lang. So, magpo-proceed na tayo sa next step. And yung susunod dapat is blush on. Kaso nga lang, nakalimutan kong bumili. Hindi ko alam paano, kung hindi ko siya, akala ko kasi na-add to cart ko talaga. Hindi na ako bumili sa SM. Ang nangyari, nadoble yung aking mascara na hindi ko naman magagamit. And yung kailangan ko ngayon na blush on is wala. So, since nga full face makeup to na Maybelline products lang, hindi ako gagamit ng ibang products para lang makapag-blush on. Tignan natin kung pwede siya as cream blush on. Pero,
apply ko muna siya as lipstick, no? Wait lang, open ko siya. Nasaan ang aking cutter? Okay, here. Ito yung color ng lipstick, Clay Crush. Tanggalin na natin itong wrap niya. Meron lang siyang label dito na Maybelline. And yun lang, yun nakalagay. Tapos, pag in-open natin, there. So, ito yung color niya. Blend natin. There. O, diba? Super nice. Apply na natin sa aking lips. Konti-konti lang. Thin layer lang para super natural. There. O, diba? Nice. Kahoy talaga siya ng MAC lipstick na kinda sexy. Okay, so since wala tayong blush on, try natin gawing blush on to, no? Sige, ganito na lang. Kuha ko dito sa aking finger. Hindi ko siya direct apply sa aking skin. So, kuha lang ako dito sa finger ko. Tapos, maglagay tayo dito sa cheeks. Apply lang natin parang cream blush. Blend ko siya. There. Oh, in fairness, hindi naman siya super lagkit sa face. Kita nyo ba? Halata ba siya? Ito yung with lipstick na ginamit ko as a blush. Ito naman yung walang product. Meron naman difference, no? Kahit pa paano. Kabilang side naman. Add lang tayo ng product. Tapos, apply natin na parang cream blush dito sa ating kabilang cheeks. So, same process. Blend lang. Meron ng color. So, since nilagyan ko yung aking cheeks, damay na natin yung sa nose natin. Dito, lagay tayo ng konti. Kita nyo ba? Tapos, again, blend lang natin. O, diba? May blush on na tayo. Okay na. Ayan yung ating makeup na all Maybelline products. Sumablay lang tayo ng konti dahil nga sa blush on na nakalimutan kong bilhin. And regarding sa eyelash naman, wala naman akong magagawa dito kasi bawal naman yung may eyelash extension ka pero ima-mascara mo. So, hindi ko talaga magagamit itong binili kong dalawang mascara. Ngayon naman, i-rank ko or i-rate ko lahat ng ginamit ko na products. Itong fresh tint or skin tint, highest is 5 pala, no? So, ang score nito is 5 out of 5. Kasi maganda yung consistency niya. Though may amoy siya, pero tolerable and hindi naman nangati yung aking face. Tapos, meron siyang pagka-sticky ng konti. Next naman, itong Maybelline Fit Me Concealer and ang score nito is 5 out of 5. Yung coverage niya, okay na okay. So, perfect score for me. Tapos, next na ginamit natin is yung powder, which is this one. Ito, nagustuhan ko yung amoy niya. Though, honestly speaking, ayoko talaga sa mga products na super may amoy. Pero yung scent niya, para siyang super mild na may pagka-perfume na hindi nakakasakit ng ilong. So, ang score nito, 5 out of 5. So, etong eyebrow pencil, honestly speaking, mas prefer ko talaga yung super micro. Kasi yung pencil nito, yung medyo makapal, parang tulad ng The Face Shop. Actually, pwede siyang makompare doon kasi same sila na shape. Tapos, pag in-apply mo sa skin mo, pag in-light mong ganyan, actually, para magkamukha sila nung Heroin Make. Ang difference lang, ito, regular size, tapos yung Heroin Make, micro size. So, ang score ko dito is 4 out of 5. Yung product talaga, yung formula niya, okay naman siya. Wala naman negative doon. Yun lang, 4 out of 5 kasi medyo nahihirapan nga ako dahil makapal siya compared dun sa micro size na ginagamit ko. Mas easier kasi talaga yon, especially pag nag-outline. Kaya medyo natagalan ako gamitin to. Actually, hindi lang halata kasi yung video kanina habang inaayos ko yung kilay, stop ko muna. Kasi hahaba kung as in matagal siyang naka-record eh. Next product naman, itong lipstick nila, Clay Crush.
matte type, pero hindi naman siya super matte. Ang score niya is 5 out of 5. Maihahambing ko nga siya dun sa aking MAC lipstick. Super nagustuhan ko siya. Tapos, di ba nga, wala akong blush on. So, ang ginawa ko, nilagay ko siya dito sa face ko, and nung in-apply ko siya, okay naman. Okay naman yung kinalabasan. Actually, hindi lang siya halata kasi hindi ko na dinamihin yung product. Maganda yung color niya. And kahit lipstick siya, nagawan ko ng paraan para maging blush on. Parang cream type. And okay na okay. Wala naman negative na masasabi. So, ang score nito is 5 out of 5. And yung mascara, hindi ko ma-rate kasi hindi ko naman siya inopen. So, yun lang. Ito lang yung aking get ready with me using makeup na one brand only, which is yung Maybelline. And thank you so much for watching, and I'll see you guys again. Bye!